Defense Secretary Gilbert Teodoro hinikayat na ang buong mundo na kondinahin ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Chinese envoy ipinatawag kaugnay sa panibagong harassment sa Ayungin Shoal. Ngayon po, kailangan kondinahin ng buong mundo at ng bansa ang iligal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government. Automatic extension ng validity o driver's license na nakaprint sa papel, posibleng ibalik ng LTO. Kasunod ng paglalabas ng preliminary injunction ng Quezon City Regional Trial Court na pumipigil sa procurement ng plastic cards. Mapipilitan tayo dun sa mag-expire ng November, December and onwards, automatic extension na naman hanggang Abril of 2024. COMELEC at mga otoridad handang-handa na para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Negros Oriental at Libon Albay inilagay na rin sa COMELEC control. Wala na pong duda, ilang araw na lang ang aming pong kahandaan ay naando na. Dating LTFRB Executive Assistant Jeffrey Tumbado pinatawa ng contempt at iditine sa Kamara matapos aminin na wala siyang ebidensya sa mga aligasyong katiwalian sa ahensya. May preba ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako. Umino tayo. Boss, Umino tayo. mabigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba? Sinayang nyo oras ho ng mga kongresista? The chair hereby declare Mr. Tumpado in contempt and be detained in this Congress for a maximum number of 10 days. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi nababahala sa reklamong grave threat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang tao o isang mamamayan. So, it has to stop. Dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Presidential Anti-Organized Crime Commission hindi kinonsulta sa pagsasama ng vlogger sa operasyon sa Makati City. Pagkuha ng video sa mga nahuli, labag sa batas, ayon sa PAOCC. Ayos din ang mga ginagawa ninyo May mga team-team pa kayo We will look into that kind of operation at nangyari, and if we will see some violations, definitely we will throw the book to them. Mas pinadali at mabilis na proseso sa paglalabas ng fuel subsidy sa mga tsuper, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements. Nararapat lamang na mas mabilis talaga yung kanilang pamamahagi, lalo na sa kalagayan na patuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Pilipinas nominado sa 4 na kategorya sa 2023 World Travel Awards. China may plano talagang okupahin ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea, kaya nagpapakalat ng fake news gamit ang mga trolls at vloggers, ayon kina Defense Secretary Gibo Teodoro at Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito pag tayong maniniwala sa disinformation po ng China. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unaysa May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Magtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Pamimigay ng pera sa isang warehouse sa Nabotas na aktuhan ng COMELEC at Philippine National Police.
Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. 3 Pilipino nananatili sa Gaza City sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militants ayon sa Department of Foreign Affairs. Mahigit 100 Pilipino sa Lebanon at West Bank nagpahayag naman ng kagustuhang makauwi na ng bansa. One is a Filipino nun, and we will respect her decision to remain in Gaza City. And 2, composed of a father and child. Unang batch ng mga Pilipino sa Lebanon na nais umuwi ng Pilipinas, inihahanda na. Sa Lebanon naman po napipinto na rin ang first batch ng repatriation. Meron ng mga 170 na nagpatala. Mga pamilyang ibinalik sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program makatatanggap muli ng financial assistance simula sa Nobyembre. Kasi nakita natin na hindi pa nila kaya economically, di ba? Na masustain yung kanilang pangangailangan. Mayroon pa silang maliliit na anak na nag-aaral. Ayaw naman natin na ma-stop yun. 10 sasakyan na ginagamit sa car loan scam na recover ng PNP Highway Patrol Group. Upon filing of the complaint, pina-alarm na po natin ang mga ito. So that was the time na yun na yung may na-recover tayo. At saka may sinurrender nila. Nung nalaman nila na naka-alarm yung mga sasakyan nila. Nasa 31,000 persons deprived of liberty, nakatakdang bumoto sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. So far po, nakapag-dry run na po ang ating BJMP at handang-handa na po para i-assist at makaboto na po sa darating na halalan. Pulis na person of interest sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon nirelieve na sa pwesto. Palitan ng text messages ng dalawa, nasa kamay na ng mga investigador. Kaya tayo nagkaroon ng person of interest dahil lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung huling kasama nitong si Miss Catherine. 2 Pilipino na nawawala pa sa Israel, baring bihag ng Hamas ayon sa Israeli envoy. DFA tiniyak na may ginagawang hakbang para mailigtas ang mga ito. So it is important to say that it is likely that they've been kidnapped. As you know, ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange fully booked na hanggang October 31. Mahigit 700 special permit inaprubahan ng LTFRB. Hindi po namin ni-expect na sobrang daming tao. Kaya halos lahat ng bus fully booked na. At last-minute preparations para sa barangay at sangguniang kabataan elections, magkasali puwersang isinagawa ng Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan.